Kung ikaw ay isang negosyante at magaling ka na negosyante, dapat yung perang hawak mo hindi nagkakasya sa'yo. Pansinin ninyo sila grupo ng SM, C Family. Yung pera nila, kahit anong dami ng perang pumapasok sa kanila, hindi pa kayo nagtataka hanggang ngayon marami pa rin silang utang. Bakit hanggang ngayon marami pa rin silang utang? Naka-spread yung pera nila at umuutang pa rin sila sa mga financial institution. Why? They're still doing that. Mayaman na sila, successful na sila. Dapat nagtitipid sila. Dapat ini-enjoy nila yung pera nila. Kasi being an entrepreneur, hindi nagkakasya yung pera mo sa'yo. Bakit? There's so much opportunity, there's abundance of opportunity out there na pwede mong i-take advantage. Nagsimula sila sa mall. Hindi na kontento sa mall. Nagkaroon sila ng realty. Hindi na kontento sa realty. Nagkaroon sila ng bangko. Hindi na kontento sa bangko. Nagkaroon sila ng mga supermarkets. And it goes on and on and on, and they are continuously expanding their networks, their business. Why? Kasi hindi kasya yung perang pumapasok sa kanila dahil nga magaling silang negosyante. So wag po tayong maniniwala na ang pinakamahuhusay na negosyante is yung may pinakamaraming cash on hand. Kung tatanungin niyo po ako, me as an entrepreneur, wala rin po akong pera. Pero I have several businesses na masasabi kong successful naman siya. Masasabi kong kumikita naman sila. Anong ginagawa ko sa pera? I reinvest it. Bakit? Pag nag-ipon kasi ako, that is dead money. Whether ilagay ko yan sa bangko o whether ilagay ko yan sa bahay namin, sa isa kaparate ng bahay namin, it's dead money. Why? Money is designed na mag-circulate. Kailangan umiikot yan, kailangan may cash flow yan, kailangan nag-earn yan. If I have money today, my goal is by next month, kailangan yung pera ko is earning at least minimum of 10% monthly. Diba? Magkano lang ang kayang ibigay sa akin ng bangko? Ang kayang ibigay lang sa akin ng bangko is less than what? 1%, 2% per annum? Sobrang liit nun. So, ibig sabihin, paano ko mapapakita ng 10% yung pera ko? Saan ko siya ilalagay? Ilalagay ko siya doon sa proven na sistema na negosyo na meron ako na kumikita. Ganon dapat ang gagawin natin yun sa pera. Marami kasi nag-e-enjoy sa pera nila bilang negosyante na hindi na nakakalimutan nilang i-reinvest, ilagay sa kumikita. Kailangan matuto tayong magtanim. Kaya, sa ganon, yung lifestyle natin in the future is, alam mo yun, yung income natin ganito nakalaki. Yung lifestyle natin ganito lang ang gastos natin. So you can sustain a happy and abundant life. That's how you sustain a happy and abundant life. Para saan pat ginawa ang magagandang destinasyon sa buong mundo? Para saan pat ginawa ang magagandang damit, kasuotan? Bakit ba ginawa yan? Bakit ba ginawa yung mga magagandang sasakyan? Bakit ba meron tayong nakikita at gusto ng mata natin yung nakakakita tayo ng magagandang bahay? Ginawa po ng lahat ng yan para makita nyo at maobserbahan ninyo at ma-appreciate nyo. Ginawa po yan para sa'yo, para kunin mo. Ginawa yan para sa tao. Kung naniniwala kang tao ka at anak ka ng Diyos, deserve mo yung mga bagay na magaganda, na maaayos, na komportable, na marangya sa buhay na ito.